Kung mayroon mang suliranin na nais malampasan ng tao sa mundo, ito ay ang kahirapan. Sino ba naman ang may nais na laging iniisip kung saan kukunin ang pagkaing isusubo sa bibig? Mga kaibigan, narito ang kwento ng isang ulila. Siya ay si Luna. Hirap ang maging mahirap. Nang magkasunod na mamatay ang aming mga magulang, lalong nagsanga-sanga ang mga problema namin sa buhay ng kapatid kong si Ella. Mas lalo pa yata kaming nabaon sa kahirapan. Araw-araw, hindi namin alam ng kapatid ko kung paano namin malalampasan kahit pa ang mabuhay lang sa isang araw. Hanggang humantong kami sa mga pansamantalang solusyon na kinapitan namin habang pilit na nilalabanan ang buhay. Ganito lang ang gagawin nyo. Kapag may humintong bus, sumabay kayo sa mga pasaherong sasakay. Tapos, kapag nakasakay na kayo, ipamigay nyo sa mga nakaupong pasahero itong mga sobrang ibibigay ko sa inyo. Kunin nyo rin isa-isa pagkaraan ng ilang minuto. Mabilisan lang ang kilos. Kasi nga, may mga supladong konduktor na pabababain kayo. Sige, alam na namin ang gagawin, Ryan. Ganito gagawin natin, ate. Ikaw ang tagabigay ng sobre at ako naman ang tagakuha sa mga pasahero. Yun! Tama yung naisip ni Ella. O paano? Text-text na lang kung saan tayo magkikita-kita mamayang alas 5 ng hapon, ha? Pagkatapos nating rumakit. Okay. Sige, text-text na lang. O sige na, mag-iwa-iwala na tayo. Kita-kits na lang mamaya, Ryan! Ay, teka, siya nga pala. Huwag niyong kalilimutan. Magsuot ka ng face mask at face shield, ha? Requirement yun sa pagsakay sa bus. Ate, ba't bigla kang napahinto sa pananay? May dinaramdam ka ba? Dadaling kita sa doktor. Hindi, wala naman. Wala, Cesar. Ewan ko ba? Bigla na lang kumabog ang dibdib ko na maalala ko yung magkapatid na Luna at Ella. Oo nga. Halos 5 taon na rin kasi mula nung magpunta tayo sa kanila. Nang magkasunod na mamatay ang tatay at nanay nila. Baka ikaw may kung anong dinaranas ang magkapatid at nangangailangan ng tulong. Mabuti pa, dalawin natin sila, ate. Total, matagal pa naman ang deadline ng mga purchased order mong ready to wear. Para na rin natin pahinga ang araw na pupunta tayo sa magkapatid. Yun nga naiisip ko, Cesar. Tsaka sabik na sabik din na kumakita sila. O sige, bukas na bukas din. Mamimili tayo ng mga ipapasalubong sa kanila. Akalain mo, ate, ang daming naglagay ng mga perang papel sa mga sobrang ibinigay natin sa mga pasahero ng bus. Aba, okay pa lang ganitong racket, ha? Alam mo, Ella, hindi pa rin tayo dapat masanay sa ganyang gawain. Huh? Panluloko yung ginagawa natin. Hindi naman tayo nag-aaral pero sinasabi natin sa mga pasahero na yun ay para sa ating pag-aaral. Yung hinihingi natin na limos sa kanila. Siguro, una at huling sama na natin ito kay Ryan. Ano ka ba, ate? Karirin na natin to. Hindi na tayo magugutom sa discarding to. Ang rin natin kung paano tayo makakaiwas araw-araw sa panlalait ni Mang Frank. Ayan na, Nakita ko paparating. Naku. Haharang na naman niya sa dadaanan natin. Ay! Magkapatid ang busabok! Ate, anong gagawin natin? Basta pag sinabi ko sa'yo takbo, tumakbo ka na, ha? Oo, ate. Kung ganun, takbo na, Ella! Takbo! Mga patay gutom na to! Nilampasan lang ako! Mga bastos! Huwag niyo akong busitin dahil isang araw! Ipabubuldoser ko ang barong-barong niyo! Tingnan ko lang kung may magagawa kayo! Mga perwisyo sa mundo!
sa atin si Mang Frank? Wala naman tayong ginagawang masama sa kanya eh. Bukod nga kasi sa talagang salbahe siyang tao, hindi nangyari yung gusto niyang bilhin kina inay at itay, yung lupa nating ito. Kesyo, masakit daw sa mata yung barong-barong. Panira daw sa harap ng kanyang malaking bahay. Kaya ba, piniperwisyo niya tayo? Gusto niya umalis tayo rito? Ganon? Oo. Para mapilitan tayong ibenta sa kanya ang lupang ito na naiwan ni na inay at itay. Siguro siya yung nambabato sa bubong natin sa kalagitnaan ng pagtulog natin sa ating gabi. Minsan pa nga sa madaling araw. Oh, malamang. Dahil ganyan din yung kwento ni inay nung nabubuhay pa sila ni itay. Nagigising na lang daw sila sa mga balibag ng mga bato sa bubungan. Napakasalbahe nga pala ni Mang Frank. Pero baka nga matagal pa tayo magtiis sa mga pamimerwisyo niya dahil sabi ang mga taong salbahe raw, mahaba ang buhay. Marami-rami na rin itong mga dilat at instant noodle na madadala natin kina Luna at Ella, Ate Oring. Uy, yung isang sakong bigas na nabili ko, primerang klase ng bigas yun. Kaya nga, isakay mo na lahat yan sa delivery pickup natin. Mainam na yung maaga tayo makabiyahe. Abe, malayo-layo rin tong taytay sa tundo. O yung sobrang ibibigay natin sa kanila. Ready na ba, ate? Oo! 10,000 yung inilagay ko sa loob. Alam mo kung tutuusin, maliit na halaga lang ito. Kumpara sa pagkupkup na ginawa sa atin ng kanilang ama't ina, noong naulila rin tayo at nasa panahon ng paghihikahos. Naaalala ko pa rin ang lahat ng yun, ate. Hindi ko rin makakalimutan ang kabaitan sa atin ng mga magulang na magkapatid nung ang mga ito'y nabubuhay pa. Ano ba ang problema? Bakit niyo ginigiba ang bakod namin? Dahil sa ganitong paraan ko lang maibubuhos ang galit ko sa barong-barong nyo na matagal ko nang gustong mawala sa harapan ng bahay ko. Siyempre, pati ko yung patay gutom at inutan nila magkapatid. Aba, masyado na po yata kayong lumalampas sa mga karapatan namin, Mang Frank. Una, wala kayong karapatang sirain ang pag-aari namin. Lalo na laitin ang aming pagkatao. Dahil kahit na nagugutom kami, hindi namin kayo piniperwisyo. Anong hindi piniperwisyo? Alam nyo bang hindi ako makapamuhay ng maayos kapag nakikita ko kayong labas-masok dyan sa barong-barong ninyo? Araw-araw naaalibad-baran ako sa mga pagmumukha ninyo. Kung nagagalit kayo ng walang dahilan, problema nyo na po yun. At kung galit man kayo sa inyong sarili, huwag nyo na kaming indamay. Wala naman kaming kinalaman sa galit nyo na inaalagaan dyan sa dibdib nyo. Masyado kayong madakdak. Basta gigibain ko itong bakod nyo sa ayaw nyo sa gusto. Eto! Tignan niyo na po yung ginagawa niyo, Mang Frank! Sandali! Ano ba kaguluhan to? Bakit ginigiba ang bakod ng mga pamangkin namin? Jauring! Diyos Cesar! Mabuti po't dumating kayo! Hindi na po namin alam ang gagawin sa panggugulo sa amin ni Mang Frank! Mabuti pa, pumasok na kayo sa loob ng bahay. Kami na ni Ate Auring ang bahala sa matandang yan. Uy! May mga dumating na sa klolo. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Auring. At ikaw naman si Cesar. Yung magkapatid na hampas lupang nakitira sa barong-barong na yan noon. Oo! At ikaw, makakalimutan ba namin yan sa mga ugali mo, Frank? Noong mga panahon, nakikitira pa kami rito sa mga magulang ni Luna at Ella, na kapag natapat kami riyan sa harap ng bahay mo, binubuhusan mo kami ng kaning baboy! Dahil mababaho kayo! Kaya suklam na suklam ako kapag dumadaan kayo sa harapan ng bahay ko. Hanggang ngayon, mukha pa rin kayong mababaho. Hindi pa rin pala talaga kayo nagbabago, Ma'am Frank.
Hanggang ngayon, pangit pa rin kayo magsalita sa inyong kapwa. Kaya pala iniwan kayo ng pamilya nyo. Siguro sila man. Hindi rin masikmura ang mga salita nyo. Maya! Huwag mong mabanggit-banggit ang tungkol sa pamilya ko. Tama. Dahil katulad nyo, wala rin silang kwentang tao. Eh, ikaw ang walang kwentang tao, Frank! Nagkapera ka lamang sa Saudi? Nakapagpatayo ng bahay na bato? Pero tinrato mong busabos ang pamilya mo? Hindi mo lang maamin, ano? Na hindi ka masaya sa pag-iisa. Kung kaya pati buhay ng ibang tao, ginugulo mo! Ay, salamat. Mabuti po't dumating kayo, Chauri. Kahit po kasi isumbong namin sa barangay si Mang Frank, hindi rin nila kayang awatin sa pagwawala. Ay, naku. Kalimutan na nga natin niya si Frank. Kaya kami nagawi rito, para ihatid sa inyo mga dilatang ito. Saka yung isang sakong bigas. Wow! Oh, tsaka ito. Kunin niyo magkapatid ang sobrang ito. Ay, Para sa inyo talaga yan. Ang dami naman po nito, Chowring. Tapos may pera pa po. Maliit na bagay lang yan. Kung ikukumpara sa ginawang pagkupkup sa amin ng mga magulang nyo nung sila'y nabubuhay pa. Oh, tama. Saka bukod sa mga yan, may isa pa kaming sorpresa sa inyo ni ate. Di ba ate? ano pong sorpresa yon? Kahit kasi may pandemya, abay lumalakas pa rin yung purchase orders na namin ng mga ready-to-wear. Lalo na yung sa mga pambata. Naisip ko, turuan kayo magkapatid na manahin ng mga shorts at sando para magkaroon kayo ng permanenteng pagkukunan ng isabubuhay. Opo. Kaya po namin matutong manahi. Opo. Gusto po namin. O sige, pansamantala, yung lumang makina ko muna ang gagamitin niyo sa pag-aaral sa pananahe, ha? At kapag sanay na kayo, yung electric sewing machine ang gagamitin niyo. At kapag natuto na kayo ng gusto, abay kayo na ang gagawa ng mga purchase orders para sa mga pambatang shorts at sando. Chauri, maraming salamat po. Huwalog po kayo ng langit sa amin. Luna, ano nga yung good news na sasabihin mo sa akin? Ha? Kasi nga, nangangailangan si Chaoring ng pahinante para sa delivery ng kanilang mga ready-to-wear. Inirekomenda ka namin ni Ella. Sa linggo, babalik dito si Chaoring. Kaya kailangan maaga pa lang nandito ka na, ha? Uy, na-excite naman ako sa sinabi mo, Luna. Ibig sabihin, hindi na ako mamamalimos sa mga pasahero sa bus. Hindi na tayo mamamalimos ni na Ella, Ryan. Itong magandang oportunidad na to na dumating sa atin, pare-pareho nating ibuhos ang ating lahat ng pagsisikap. Ito na yung pag-asa nating hinihintay at hinihiling sa ating mga dasal. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa magagandang bagay na dumating sa buhay namin ni Ella. Totoo nga palang kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. At kami ang umani sa kabutihang itinanim ng aming mga magulang kina Chaoring at Tio Cesar. Sa kasalukuyan, sa amin ay pinagkakatiwala ni Chaoring ang kanyang mga purchased order ng mga damit pambata. Kung kaya, naipaayos na rin namin ang aming tinitirhan. At si Mang Frank, unti-unti na ring binago ng paglipas ng mga araw ang kanyang mga negatibong pag-uugali. Sa abot ng makakaya namin ni Ella, tinutulungan namin siyang malampasan ang kanyang mga pinagdadaanan. Ako si Luna, ito ang aking buhay. Manatiling may pag-asa. Pag-asang kasabay ng paglingap ng Diyos. Dahil ang mga pagsubok, mayroon mang simula, ay mayroon ding katapusan. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Yonel Benamin, Maynard Landicho, at Bobby Cruz. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia,
Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, narito po ang isang binibini na maglalahad sa atin ng kanyang kasaysayan upang kapulutan ng aral sa buhay. Siya po ay si Dolly. Isa po akong nurse. 3 taon na ako nagtatrabaho sa isang ospital nung kunin ako ni Briggs para maging private nurse ng mami niyang may sakit. Nobyo ko si Briggs at aaminin ko dahil sa labis kong pagmamahal sa kanya, ako ang gumawa ng paraan upang mapansin niya ako at ligawan. Kaya naman ang kunin niya ako upang alagaan si Mami Pilar ay labis kong ikinatuwa. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Salamat sa pagbisita mo sa akin, Dali. Mami, hindi po kayo basta binisita lang nitong mahal ko. Anong ibig mong sabihin, Briggs? May iba bang dahilan ang pagparito ni Dali? Opo, Mami Pilar. Ano yun? Pakakasal na ba kayo? Ay, mabuti. Upang makita ko pa ang aking magiging apo. Ang mami talaga, oh. Hindi pa po kami pakakasal. Mula ngayon, si Dali na po ang magiging nurse nyo. Siyang mag-aalaga sa inyo. Talaga, Dali? Opo. Ay, Pinag-resign po ako ni Briggs sa pinapasukan kong ospital para po maalagaan kayo. salamat naman at pumayag ka. Siyempre naman, papayag siya dahil mahal niya ako. At mahalaga sa akin ang mga mahalaga sa iyo, Briggs. Masaya ako at makakasama na kita ngayon, Dali. Hindi na ibang tao ang mag-aalaga sa akin at magmamalasakit. Wow, talagang piyesta tayo ngayon, paring Briggs. Man, Ang dami nating iinumin at pulutan. sabi ko naman sa iyo, Dave, di ba? Babawi ako. Sa ilang linggong hindi ko pag-inom ng alak. Dahil sa pag-aalaga ko kay Mami Pilar. Bilib ako sa'yo. Ang lakas mo kay Dali. Ako pa? Akalain mo, iniwan niyang ospital para sundin ka. Teka, inom lang ako. Alam mo pare, mas malaki kasing pinapasweldo ko sa kanya sa pag-aalaga niya kay Mami Pilar. At palagi pa niya ako makikita at makakasama. Alam mo naman, patay na patay sa akin ang babaeng yun. Anong plano mo ngayong nasa inyo na si Dali? Ay, ano pa? Eh di yung sinabi ko sa'yo. Talagang itutuloy mo yun? Natural! Alam mo, ako lang dapat magmana ng kayamanin ni Mami Pilar. Ako lang. Bagay, kahit ako lumagay sa katayuan mo, hindi rin ako papayag na magkaroon ng kahati sa mamanahin ko. Teka, alam na ba yun ni Dali? Sasabihin ko pa lang. Pero kung sigurado naman ako, papayag yun. Dahil hawak ko ang puso niya. Oh, kumusta naman ang trabaho mo sa mami ni Briggs, anak? Ayos naman po, Nay. Mabait si Mami Pilar. Tsaka hindi mahirap pasunurin sa mga instruction. O kayo ni Briggs. Nay, kung yung inaalala nyo, baka nakalimutan ko na yung pangako ko sa inyo. Hindi po. Kahit na mahal ko pa si Briggs, gusto ko pa rin tuparin yung pangako ko sa inyo. Na yun ay walang iba, kundi ang ikasal ng malinis. Ay, salamat naman, anak. Para din naman sa'yo. Kaya gusto kong ingatan mo ang sarili mo. Upang kung sakali mang hindi kayo magkatuluyan niyang si Briggs, malinis ka pa rin. Nay naman, huwag nyo naman sabihin na hindi kami magkakatuluyan. Mahal ko po si Briggs. Ang sabi ko,
Kung sakali, walang masama anak na maging handa ka sa mga bagay na maaaring dumating. Ang gandang kwintas nito, Briggs. Mahal ito, no? Nagustuhan mo? Okay lang. Basta para sa'yo. Salamat. At higit pa dyan, Dali. Higit pa dyan ang ibibigay ko sa'yo kapag nakasal na tayo. Ibig mong sabihin, balak mo nang magpakasal tayo? Oo naman. Pagkatapos na maisagawa natin ang binabalak ko. Ha? Anong binabalak mo? Alam mo kasi, gusto ni Mami Pilar na yung 50% ng kanyang yaman ibigay sa charity. Ha? Sinabi niya sa akin yun, kaya nalaman ko. At yun ang ayoko mangyari. O anong gagawin mo? Kailangan mo wala na siya. Habang hindi pa niya na ipapagawa sa abogado ang gusto niya. Ano? Gusto mong mawala ang sarili mong ina? Makinig ka, ha? Alam mo, hindi ko sa tunay na ina. Ampun niya lang ako. Matandang dalaga si Mami Pilar. At 10 taon ako nun nang ampunin niya ako. Ano? Kaya okay lang sa akin. Kahit mawala pa siya. Briggs! Madali lang naman ang gagawin natin, di ba? Ha? Teka. Eto. Itong boteng nakikita mo. O, anong laman yan? Ito yung iahalo mo sa pagkain ni Mami. Para unti-unti siyang manghina. Akong gagawa? Siyempre! Sino ba naman? Di ba ikaw ang nurse niya eh? Pero, nabawasan ko nito ang konti dahil napainom ko na sa kanya yung iba. Kaya nga, medyo mahina na siya ngayon. Dali, tulungan mo na ako. Para din naman sa atin to eh. Kapag nakuha ko ng lahat ng yaman ni Mami, mabibigyan kita ng ingranding kasal at isang maginhawang buhay. Hindi naman ako naghahangad ng ingranding kasal. Kahit simpleng buhay at kasal lang, okay na yun sa akin. Basta kasama lang kita. At isa pa, masama yung gusto mong gawin. Kasalanan yun. Eh, ayoko naman ng ganong buhay lang, Dali. Ang gusto ko, marangyang buhay ang maibigay ko sa'yo. Pati na sa mga magiging mga anak natin. Kaya sige na, pumayag ka na. Pero, Yun eh kung talagang mahal mo ako. Gagawin mo ang sinabi ko. Napakasama niya. Matapos siyang kupkupin at bigyan ng magandang kinabukasan ni Pilar, ito ba ang igaganti niya? halos hindi nga ako makapaniwala, Nay, na ganito kasama yung lalaking minahal ko. Baligtad ang ugali niya sa maganda niyang muka. Wala siyang kwentang tao. Layuan mo na siya, anak. Pero inay, mahal ko po siya. Mahal na mahal ko. Kaya handa kang gawin ang gusto niya, ganun ba? Anak naman, matakot ka sa Diyos. Isa kang nurse, katulong ng doktor upang magdugtong ng buhay, hindi upang pumatay. Iwan mo lang lalaking yun. Ipapahama ka lamang niya. Baka nga ginagamit ka lamang niya upang matupad ang masama niyang balak. Hindi ko po siya maaaring iwan. Dali! Kawawa si Mami Pilar. Kapag ginawa ko yun, tiyak nahanap si Briggs ng ibang nalason sa kanya. Kung ganun, anong gagawin mo? Ayon sa pagsusuri, lason nga ang laman ng boteng ito, Dali. Oh, Diyos ko. Kung gusto mong tulungan ng mami ng nobyo mo, kailangan ipaalam mo sa kanyang katotohanan para maingatan din niya ang kanyang sarili, lalo na pag wala ka sa bahay nila. Oh, Doc Jimwell. Kailangan sabihin mo rin ito sa kinauukulan. Pero dapat malaman ito ng kinikilalang mami ni Briggs. Oh, napakasakit, Doc. Bakit ganito pang lalaking una kong minahal? Siguro, hindi talaga siya para sa iyo.
magpasalamat ka na rin na habang maaga, nalaman mo ang tunay niyang ugali at makapagliligtas ka pa ng isang nilikhang wala namang kasalanan. Ang sarap palang magluto ni Dali, Briggs. Dami ko nakain. Talaga? Parang gusto ko pa eh. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa kanya, pabaunan ka mamaya pag uwi mo. Nasaan nga pala siya? Nasaan pa? Di pinapakain si Mami. Ibig mo sabihin, nakumbinsi mo siya? Nangihina na si Mami, kaya sigurado ako, ginagawa na ni Dali. Yung gusto kong magyari, ha? Galing mo talaga, pare. Lahat ng gustuin mo, nakukuha mo. Eh di, kapag wala na si Ma'am Pilar, pakasalan mo na si Dali. Hindi ah. Ha? Nuko, di ko siya mahal. Ginagamit ko lang siya para sa bala ko kay Mami Pilar. Kaya pag nagawa niya na yon, goodbye na siya para sa akin. Bakit ganon, Dali? Akala ko ba nangihina na si Mami? Bakit ang makita ko sa kanina, parang lalo siyang lumakas? I'm sorry, Briggs. Pero hindi ko kayang gawin yung gusto mo. Ano sinabi mo? Ulitin mo nga! Hindi ko kayang gawin. Ang iniutos mo, lasunin ko ang babaeng umampon at nagpala sa'yo. Walang hiya ka! Pinaniwala mo kung susundin mo ako. Yung pala, niloko mo lang ako, ha? Tama na yan! Itigil mo na ang pananakit kay Dali. Mami Pilar, nakakatayo na kayo? Oo, dahil pinagaling ako ni Dali. At matagal ko na ring alam ang maitim mong balak. Mami, Isa kang ahas, Briggs. Matapos kitang kupkupin, pagpabalakan mo pa akong patayin. magpapaliwanag po ako. Sige na, Mamang Polis. Hulihin niyo na ang lalaking ito. Sir, hindi. Huwag po. Ayoko. Hindi ako sasama sa inyo. Ayoko! Ang hayop na yun. Sinaktan ka pa. Hayaan niyo na siya, Inay. Total nakakulong na siya. Pasensya ka na sa mga nangyari, Dali. Okay lang po yan, Mami Pilar. Basta importante, ligtas kayo. Pero nasasaktan at nalulungkot ako. Dahil ngayon, mag-isa na lang ako. Huwag kang mag-alala. Madalas ka naming dadalawin ni Dali. Hindi kaya maaaring dumito na lang kayo? Po, Ituloy mo na lang ang trabaho mo sa akin, Dali. Akala ko, makakasama na uli kita sa ospital. Hindi pa rin pala. gusto kasi ni Mami Pilar na magtrabaho pa rin ako sa kanya. Sa bagay, okay yun. Mag-isa na siya at matanda na. Talagang kailangan na niya ng tapat na makakasama. At ikaw yun, Dali. Kaya lang, baka hindi mo makalimutan dito si Briggs. Wala na siya sa puso ko, Doc Jimwell. Mula pa nang malaman ko yung maitim niyang balak kay Mami Pilar, nagbago na yung damdamin ko para sa kanya. Lalo pang nawala ang pagmamahal na yun nung marinig ko yung usap-usapan nila ng kaibigan niya si Dave. Salamat naman. Ngayon, may chance na ako. Ha? Anong ibig mo sabihin, Doc Jimwell? Noon pa, may damdamin na ako sa iyo, Dali. Oh. Pero dahil may boyfriend ka na, inilihim ko na lang ito. Pero ngayong wala na kayo, wala na rin makapipigil sa akin para bigyan laya ang damdamin ko sa iyo. Naging mabilis ang paglimot ko kay Briggs. Hindi lang dahil sa masama niyang ginawa, kundi dahil na rin kay Jimwell. Tunay ngang
ang makagagamot sa isang pusong sugatan ay isang pusong nagmamahal. Ako si Dolly. Ito ang aking buhay. Narinig po ninyo isang kasaysayan at naway kinapulutan nyo ng aral sa buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz, Janelle Benjamin, at Rosana Villegas sa papel na Dolly. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw pong muli mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Mina. Mahirap ang maging katulong. Madalas na namumura, nasisigawan, at napagbubuhatan ng kamay. Ngunit ang pinakamasakit ay yung ipahamak ka ng sarili mong amo. Oh, Martin, honey. Dapat magpagaling ka na para may kasama na ako na mamasyal. Lagi na lang tuloy ako mag-isang mamasyal kasi wala ka. Kaya malungkot ako. Ay, gusto ko na talagang gumaling, Jean. Pero ewan ko ba, parang lalo akong nangihina doon sa mga iniinom kong gamot. Oy, Mina, baka naman napapabayaan ang pag-inom ng gamot nitong sir mo, ha? Naku, ma'am, hindi po. Sinusunod ko po yung tamang oras at kung ano po ang binibigay niyong gamot. Yun po yung pinapainom ko kay Sir Martin. Abay, dapat lang. Para hindi naman masayang ang malaking sweldo mo rito. Ah, Martin, honey, huwag kang mainip, ha? Gagaling ka rin. Basta, huwag kang papalya sa pag-inom ng gamot, okay? Binigyan na naman ako ni Ma'am Jean ng gamot na ipapainom kay Sir Martin. Bakit ganun? Sa halip na gumaling, lalo pang nanghihina ang amo kong lalaki doon sa pinapainom ni Ma'am Jean. Kaunting panahon na lang, Dave. Makakapagsama na rin tayo. Si Ma'am Jean, may kausap sa cellphone. Oo, sabi ko sa iyo eh. Mahina na si Martin. Dahil sa mga binibigay kong gamot na ipinapainom naman ang tama kong katulong. Ano itong naririnig ko? Oo, wait ka lang. Kapag patay na si Martin, malaya na tayo. Magiging atin pa ang kayamanan ng hukluban kong ganun? asawa. Ilalason ni Ma'am si Sir Martin para makapagsama na sila ng lalaki niya. Isurin ito. Napakasama niya. At ako pa, ang pinapahamak niya. Sir Martin, magpapaalam na po ako sa inyo. Aba, alis ka na rito, Mina. Opo, sir. Nagsabi na po ako kay ma'am. Oy, bakit naman aalis ka na? Kasi po, hindi ko po kayang dalhin yung natuklasan ko. Bakit? Anong natuklasan mo? Eh, sir, nilalason po kayo ng asawa niyo sa pamamagitan ng mga gamot na binibigay niya sa akin para ipainom sa inyo. Mina? At ginagawa niya po yun
para maging malaya na sila nung kanyang kalaguyo. May lalaki si Jean. Ano po sir, inakunan ko po sila ng picture na naghahalikan ho. Minsan dinalaw siya nung lalaki. Oh, Diyos ko. Tama pala ang mga anak ko sa pagtutol na pakasalan ko siya. Sir, kinausap ko na po yung mga anak niyo tungkol dito. Sila na po ang bahala sa inyo. Tama lang yung ginawa mo, anak. Sinabi mo sa pamilya niya ang lahat. Naaawa po ako kay Sir Martin eh. Kasi para ko na po siyang lolo. Kaya bago po ako umalis dun, talagang sinikap ko pa rin matulungan siya. Yung mga anak na po ni Sir ang kikilos para matigil yung masamang ginagawa ni Ma'am Jean. At hindi nadamay ka pa ng babaeng yun sa masama niyang gawa. Kaya nga po natakot ako eh. At kahit na po malaki pa yung sweldo ko dun, hindi po ako nagdalawang isip na lumayas. Ay, anong balak mo ngayon? Dalawa kayong katulong dito, Mina, ha? Pareho kayong may solong kwarto at may malaking sweldo, ha? Salamat po, Sir Rando. Ang gusto ko lang maging mabait, masipag at masunurin ka. Opo, Sir. Makakaasa po kayo. Dalawa lang kami ng asawa ko na asikasuhin nyo at siyempre, itong malaki naming bahay. Ay, Sir? Hmm. Wala po pala kayong anak ni Ma'am? Meron. Ah, Meron. Pero wala siya rito. Pero makikilala mo rin siya dahil tulad ng isang katulong, isasama rin kita sa aking anak. Ikaw pala ang bago namin, Jimay. Asan yung mga padala ni na daddy at mami? narito po lahat, Sir Bimbo. Ay. Bakit ganun? Po? Bakit kulang to? Ay, hindi ko po alam, Sir. Binigay lang po sa akin yan ni Sir Rando. Kasi nga, hindi po siya makakapunta dito ngayon. Sabihin mo sa kanya, ipadala agad ang kulang na hinahanap ko. Alam naman niya, kailangan ko yun Ano po ba yun, Sir Bimbo? Para maipaalala ko po sa daddy niyo. Alam niya yun. Ha? Huwag ka na magtanong. Bilanggo pa lang anak ng amo ni Mina. At sabi niya na bilanggo yun dahil sa pagpatay at pagdudroga. Oh, Diyos ko, nakakatakot naman ang mga nagiging sitwasyon ng anak ko. May magagawa lamang sana ako para ialis na siya sa pagiging katulong. Ginawa ko na. Kaya lang, may mga utang pa kaming dapat bayaran dahil sa pagpanaw ng aking asawa. Oh, Diyos ko. Ikaw na po sana ang bahalang mag-ingat sa aking anak. Eto ha. Dadalhin mo ang mga ito kay Bimbo. Dadalhin ko po yung maliliit na sachet na to sa kanya. Kailangan niya ito. May mahalaga akong meeting ngayon, kaya ikaw na lang ang magdala sa kanya. Sir Rando, Ano? huwag po kayong magagalit. Shabu po ba ito? Oo. Naku, baka po mahuli ako, sir. Hindi. Ilagay mo sa panty mo para hindi makita. Hindi na titingnan yan. At saka, may inaabutan din ako sa loob, kaya wala kang magiging problema. Naku,
Sir, papapasensya na ho. Anong pasensya? Hindi ko po kaya yung inuutos nyo. Natatakot ako. Teka nga. Mamaya mahalata ako, mahuli pa ako. Dadalhin mo ba ito sa anak ko o hindi? Sir, Ha? Hindi kita bibigyan ng tanghalian at hapunan. Ha? mula lang hindi ko sundin ang utos ni Sarado. Naging malupit na sila sa akin ng asawa niya. Lagi nila akong kinagagalitan at sinisigawan. Kahit sa konting pagkakamali ko lang. May pagkakataon pa din nila ako pinapakain. Hindi ko na kaya ito. Tatawagan ko si Inay. Sana sagutin niya ang cellphone. Hello? Mina? Oh, anak, napatawag ka. Tay, Bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? sundan niyo na po ako dito. Bakit kailangan niyo pa magsama ng pulis? Kukunin niyo lang palang tamad yung anak. Gusto ko lang humakatyak na makalalabas ho kami ng maayos dito ng aking anak. Ba't Pinagmamalupitan niyo siya. Hindi pinakakain. hindi totoo yan? Tamad siya kaya nagagalit kami sa kanya at may pagkatanga pa. Hindi pa rin tama na hindi niyo siya pakainin at murahin. Kaya kukunin ko na ho ang aking anak. Salamat, Inay. Kinuha niyo ako agad sa bahay na yun. Hirap na po ako doon. Agad akong kumilos sa matanggap ko ang tawag mo. Mabuti na lang, tinulungan ako ng ating kapitbahay na pulis. Inay, Huwag ka nang umiyak, anak. Dito ka na sa atin. Dito wala na magmamalupit sa iyo. ayoko na pong mga buwan. Baka pag hindi pa ako umalis sa tabahong ito, mapapahamak na po ako sa susunod. Kung ano man ang iyong pasya, susuportahan ko, anak. Magbubukas na lang po ako ng kalendarya. Gagamitin ko pong puhunan yung konti kong naipon. Abi, sige, anak. Mabuti nga yan. Kikita ka na, hindi pa tayo magkakalayo. Hindi na nga ako nangamuhan. Pinagbuti ko na lang ang binuksan kong kalendarya. Sana po inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Meron lang po akong nais ipanawagan. Sa mga amo na nakikinig ngayon, sana po huwag niyo namang ipahamak ang inyong mga katulong. Kahit naman po alipin, hindi dapat ipahamak. Hindi po ba? Ako po si Mina at ito ang aking buhay. Biyaya ang may mabuting kasambahay, kaya dapat sila rin ay tratuhin ng tama. Makarag Siganap, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas sa papel na Mina. Taglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucel. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Salma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Ruyanes. Ito ang aking buhay.
kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kasaysayan ng isang lalaki na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya ay si Marco. 15 anyos pa lang ako ay natuto na akong magtrabaho para mabuhay. Yun ay dahil maaga akong naulila sa mga magulang at dahil nasa malayong probinsya at hirap din ang buhay ng aming mga kamag-anak, ipinasya kong mamuhay na lang na mag-isa dito sa syudad. Naging gasoline boy ako. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Congrats, Tol. Sa wakas, natapos mo rin ang high school kahit ang tagal, ha? Oo nga, Jojo. 20 na ako pero ngayon ko lang natapos ang high school. Pero hindi bale. Ang importante, tapos na rin ako. Ano ngayon ang plano mo? Maghahanap ka ba ng ibang trabaho? Dito pa rin ako. Sanay na ako dito eh. Tsaka, mabait si Sir Wilson. Ba't tinapos mo pa high school? Di ka naman pala alis dito. Plano ko magpatuloy sa college, Jojo. Habang nagtatrabaho. Working student. Naku, mahirap yun. Magastos. Hindi mo na makakaya yun. Para ka lang kumuha ng batong ipupukpok sa ulo mo. Makakaya ko rin yun. May awa ang Diyos. Kung bahala. Pero ako, mag-iipon lang ako dito. Pag malaki na ipon ko, saka ako iiskapo. Ano? Paano ka makakaipon? Sakita natin dito. Mahilig ka sa magagandang damit. Ako nga, pambayad ko lang ito ng bahay at ilaw at tubig. At saka konting panggastos. Marco, marunong akong dumiskarte. At yun ang ginagamit ko para makaipon. At si Jojo palang iniisip mo. Iniisip ko lang kasi kung anong diskarteng ginagawa niya. Tinanong mo ba siya kung ano yon? Opo, Aling Sepa. Pero ngumiti lang siya at hindi sinagot ang tanong ko. Alam niyo ha, hindi naman sa inahatulan ko siya. Pero hindi ko gusto yung kilos ng kapitbahay natin yun. Bakit naman po, inay? Para kasing hindi siya gagawa ng mabuti. Aling Sepa? Kutob lang naman yung sa akin. Masyadong maporma kung manapin. Napansin ko rin po yun. Sa bagay nga sa liit ng kita ninyo sa gasolinahan ni Mang Wilson, paano pa makakabili ng mamahaling bagay si Jojo? Kaya nga, nagtataka ako eh. Kaso, ayaw naman niyang sabihin. Baka ako anong hindi tama ang ginagawa niya. Kaya ikaw, Marco, ha? Oo. Huwag ka may inggit sa mga nakikita mong binibili niya magagandang bagay. Lalo na nga, hindi mo naman alam kung paano niya nabili ang mga iyon. Marco, Ay, kayo pala, Ma'am Esper. Kung hindi niyo ako tinawag, hindi ko malalaman kayong dumating. Iba pong coaching gamit nyo eh. sira yung isa kong sasakyan. Magpapagas po ba kayo? Oo, gaya ng dati, full tank. Okay po. Oh, wala ka na bang pasok ngayon sa school? Yes, ma'am. Last week po, graduation namin. Sa wakas, natapos ko rin pong high school. Ang galing mo ah. Kahit na uli lang lubos ka na, nakaya mo pa rin pagtapusin ng pag-aaral ang sarili mo. Okay, full tank, no? Oo. Okay na po, ma'am. Tapos ko na po lagyan ng gasolina. Ay, itong credit card ko. Oho. Tulad ng dati, ikaw nang mag-swipe sa machine ninyo. Oho. May tiwala naman ako sa iyo. Salamat po. Sandali lang po ito. Sige. Mabait at magalang itong si Marco. Masipag. At matagal na ring empleyado ng kaibigan kong si Wilson. Kaya naman tiwala ako. Kahit ipahawak ko pa sa kanya ang credit card. Ma'am, ito na po ang credit card. Ay, salamat iho. Sige. Aalis na ako. Okay po. Ingat kayo. Dito po uli kayo magpagasamin po.
Ngayon na lang ako magpapagasolina dito kina Wilson para bukas. Diretso na ako sa pupuntahan ko. Wala si Marco. Magpapagas po kayo, ma'am? Oo, iho. Ay, wala ba si Marco? Inutusan po ni Sir Wilson eh. Full tank po ba? Oo. Okay po. Lalagyan ko na. Sayang, wala si Marco. Mas gusto ko siyang naglalagay ng gasolina sa sasakyan ko. Ay, di bale. Kayo Wilson naman ito eh. Tiyak na mapagkakatiwalaan ang mga empleyado niya rito. Okay na po, ma'am. Cash po ba ang bibigyan nyo o credit card po? Credit card. Oh, eto. Okay. Sandali lang. Ayos ah. May grasya na naman ako makukuha sa credit card na ito. Kapag nakunan ko ito ng picture, mahigit 1,000 na naman na ibabayad sa akin ang contact ko. Kukunan ko na ng picture dito sa phone ko. Ang kagandahan ng high-tech ang cellphone. Magagamit sa racket. Jojo, Marco, ano yan? dito ka na? Bakit mo kinukunan ng picture ng credit card ni Ma'am Esper? Huwag ka na maingay. Ba't? Pagkakapirahan to. Pero hindi tama itong ginagawa mo. Sabi mo ka na makialam eh. Bibigyan kita pag nabayaran na ako dito. Huwag ka magalala. Hindi, ayoko. Akin ang credit card. At humingi ka ng tawad kay Ma'am Esper sa ginawa mo. Ano? Oh. Nasisira ka na ba ng bayad, Marco? Ba't ko naman gagawin yun? Pera na to. Gagawin ko pang bato. Ano yan, ha? Ay. May pinagtatalunan ba kayo? Ha? Ano yan? Marco? Jojo? Sir Wilson, At ano yung parang narinig ko na babayaran ka mo sa'yo, Jojo? Ha? Sir, Naku, Esper. I'm sorry. Pasensya ka na, ha? Hiyang-hiya ako sa'yo. Totoo. Hindi ko talaga akalain na may walang iya pala akong tauhan. Nakasangkot siya sa pangunguha ng mga impormasyon sa credit card ng mga nagpapagasolina. ako rin po, Ma'am Esper. Ay, nako. Hindi ko po akalain na yun palang sideline niya. Kaya siya nakakabili ng mga mamahaling bagay. Dahil binabayaran sa kanyang bawat picture ng credit card na maibigay niya doon sa contact niya. Ay, Esper. Again, I'm sorry. Huwag ka sana magalit sa amin. Wala kaming kinalaman doon. Maniwala ka. Oo. Naniniwala naman ako. Alam ko namang hindi mo papasukin ang ganong gawain, Wilson. Oo naman. Legal at malinis ang aking negosyo. Nagpapasalamat ako sa inyo. Lalo na sa iyo, Marco. Opo. Dahil nailigtas niyo ako sa isang malaking problema. Kung nakuha ni na Jojo ang lahat ng impormasyon doon sa credit card ko, naku, magagamit nila yon hanggang sa maubos ang aking credit limit. At natural, mapeperwisyo ako sa pagbabayad. Ay, naku. Napakarami na talagang mandulo ako ngayon, oh. Kahit credit card ng iba, nagagawa na nila ng paraang magamit ito. Oo nga eh. Nagpapasalamat talaga ako sa iyo. Sa inyo. Lalo na sa iyo, Marco. Ma'am. Hindi ka pumayag sa alok ni Jojo. Tama. Dahil masama po yun, Ma'am. Pag nanakaw na rin po yun. Ay, oo, tama ka. At hindi lang pala ako ang nabiktima ni Jojo nung araw na yun. Ha? Oo, nakita sa cellphone niya ng mga pulis. Sinira ni Jojo ang buhay niya. Ngayon, makukulong siya. Wilson, sana lahat ng maging tauhan mo ay tulad nitong si Marco. Oo nga. Dahil isa siyang mabuting tao. At yun palang nangyari kay Jojo. O, di ba? Taba ang kutob ko. Masama ang sideline ni Jojo. Naawa rin po ako sa kanya, Aling Sepa. Irene, bata pa siya pero mararanasan na niyang buhay sa kulungan. Maaari pa namang mabago ang buhay niya. Yun kung magpapakabuti siya sa kulungan. Oo, tama si Inay. At higit sa lahat, ihingi niya ng tawad sa Diyos ang pagkakasala niya.
Ay talagang hindi mabuti sa tao yung maibigin sa salapi. Dahil ibubuyo ko nun sa paggawa ng masama. Naku, humaba na ng humaba yung kwentuhan natin. Naabala ka na namin ni Inay. Eh di papapasok ka ngayon sa gasolinahan ni Mang Wilson. Hindi muna. Masama ang pakiramdam ko eh. Gusto mong gawing janitor sa kumpanya mo, si Marco? Oo, sana, Wilson. At dahil nga kaibigan kita at nire-respeto, kaya naman sa'yo ko muna ito sinabi. Sa akin walang problema, Esper. Okay lang kung tatanggapin niya. Alam mo talagang kailangan niyang kumita ng gusto para sa pag-aaral niya sa college. Salamat sa pangunawa mo. Wala yun. Mabait na bata si Marco. At hangad ko rin na magtagumpay siya sa buhay. Kaya lang hindi siya pumasok ngayon. Bakit? Masama raw kasi yung pakiramdam. Kaya, sige, pinagpahinga ko muna. Wilson, pwede ko bang malaman ang kanyang address? Kumusta ka na, Marco? Ma'am, maayos na po pakiramdam ko. Papasok na nga po ako bukas eh. Ay, salamat naman. Nag-alala ako sa iyo. Kaya nga, dinalaw kita. Nakakaya naman sa inyo. Pasensya na po kayo dito sa tinitiran ko. Iho, hindi mahalaga ang bahay. Ang importante yung nakatira dito. Oo nga pala. Ay, kaano-ano mo yung babae at lalaking ayun o yung nasa kwadro na nakasabit sa dingding? Sila po? Oo. Sila ang mga magulang ko. Picture nila nang sila ikasal. Kung ganun, nanay mo pala si Miriam. Kilala niyo po isang inay? Oo. Best friend ko siya. Nagkahiwalay kami nang mag-aral ako sa college at tumasenso ang aking mga magulang. Parang magkapatid ang turingan namin. Oh? Meron pa nga kaming ginawang pangako noon sa isa't isa. Pangako? Oo. Ano pong pangako yun, ma'am? Na kapag namatay ang isa sa amin, tutulungan ng nabubuhay ang anak ng namatay. Oh? Ngayon alam ko na kung bakit tayo nagkita. Upang tuparin ko ang aking pangako. Ma'am Esper? Marco, may iaalok ako sa'yo. Sana wag mong tanggihan ito. Opo, Aling Sefa. Irene, doon ako titira ka na Ma'am Esper. Sabi niya, siya na ang bahala sa pag-aaral ko at ituturing din niya akong parang tunay na anak. Ang swerte mo naman. Akilain mo, best friend pala ng nanay mo ang customer niya sa gasolinahan. Paano yung pamilya niya? Oo nga. Matandang dalaga po si Ma'am. Wala rin po siyang anak. Naku, Marco. Napakapalad mo nga talaga. Ay ngayon, lubos nang magbabago ang takbo ng iyong buhay. Isa na akong engineer ngayon at utang ko ito kay Mami Esper. Salamat sa Diyos. Niloob niyang magkita kami ng best friend ni Inay upang matupad ang isang pangako. Ako si Marco, dating gasoline boy, at ito ang aking buhay. Ang kasaysayan ni Marco ay nagpapatunay lamang na habang nabubuhay ang tao, ay laging may pag-asa. Mga nagsiganap, Judel Benamin, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz.
Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara sa direksyon Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang paglalakad ng 3 kabataang piniling sundan ang kanilang mga hilig sa buhay sa kabila ng pagtutol ng mga taong nakapaligid sa kanila. At ang isa po ay si Ronron. Bata pa lang ako, mahilig na ako mag-drawing. Dati, libangan ko lang. Pero nitong pandemic, naisip namin ng 3 kong kaibigan na pagkakitaan na rin ang aming mga talento. Hi guys! Ngayong araw, ipapakilala namin sa inyo ang lodi naming 3 pagdating sa painting. Si Lolo Pidong! Ano yan? Lo, tingin kayo sa kamerang hawak ni Aya. Kaway kayo! Oh, hello! Ayos! Ang galing nyo talaga, Lo. Ngayon, Lo, may itatanong kami sa inyo. Anong tanong? Kailan po kayo nagsimulang matutong magpinta? Bata pa ako. Siguro, yung mga edad na gaya nyo ngayon. Talaga po? Gaano nyo naman po katagal ginagawa ang isang painting? Ay, depende. May ibang matagal gawin, may ibang mabilis lang. Minsan 1 oras tapos na eh. Wow! Narinig nyo guys? 1 oras lang. Ang bilis. Sige nga po, Lo. Maaari po bang magpinta kayo ngayon para makita ng mga viewers namin dito sa vlog na to? Naku, wala akong available na canvas ngayon. Ganon po ba? So ayan guys, abangan nyo sa part 2 sa susunod na vlog natin. Ipapakita namin sa inyo kung paano mag-paint si Lolo Pidong. Oops! Huwag niyong kakalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Hanggang sa muli, bye-bye! Ay, ang ikli naman ng episode natin na to ngayon. Ayos na yan. May susunod pa naman eh. Lolo, aalis na po muna kami. Ron! Ay, si Mama. Hinahanap na ako. Aya, pupunta na lang ako sa inyo mamaya ah. Isasama ko si Vince. I-edit mo na yan ah. Oo, sige na, bilisan mo na. Galit na naman ang mama mo. Ang sabi ko sa iyo mag-aral ka. Hindi pa nailakwatsa. Naman. Hindi kami naglalakwatsa. Nagvo-vlog kami ni Aya. Mapapakain ka ba ng kabablog mo yan? Ma, yung kaklase namin, nag-post lang ng video tungkol sa ginagawa niyang mga artwork. Ngayon, marami nang kinikita. Kasi may mga tumatawag sa kanya at nagpapagawa ng mga kung ano-ano. Nagsasayang ka lang ng oras sa kalokohan mo yan. Tingnan mo. Hindi ka nga makapaglaban ng damit mo. 20 anyos ka na, ako pa rin ang nagkukusot ang brief mo. Tigil-tigilan mo ko dyan, Ron, ha? Maglinis ka sa kwarto mo. At ilabas mo yung mga punda at kumot. Dahil maglalaba ko. Opo. Baka gusto mo, ikaw itong sabunin ko. Ang ipipicture naman natin ngayon. May nag-comment sa isa nating video, oh. Tatanong kung pwede raw ba nating ipakita kung paano mag-drawing ng mata na parang totoo. Ayos. Yan na ang gawin natin ngayon. Aya, ready na ang cellphone mo? Naku punong-puno na yung memory ko. Ay, delete mo na kasi yung ibang video. Sigurado kayo? Hindi na ba natin kailangan to? Yung mga nauna nating video, delete mo na. Ron, ikaw na gumawa nito, Mas magaling ka mag-drawing ng ganitong mata eh. Marami rin kasing nahihirapang gumawa ng mata. Sige. Paborito ko pa namang gawin yan. Bilisan na natin. Kasi baka bumalik yung mama mo galing palengke. Aya, ano ba? Matagal pa ba yan? Ayan ito na. O sige na, mag-ready ka na. Ron! Si ate, teka lang bakit ate? Anong ginagawa niyo? Nagsushoot kami ate.
Ay, ganun. Kala ko kung ano nang ginagawa nyo eh. Doon muna ako kay Lolo Pidong, ha? Manghingi akong almusal. Kapag ginanap ako ni Mama, sabihin mo na doon ako kay Lolo. Oo, ate. Basta, wag mo ko isusumbong kay mama. Baka makagalitan na naman ako kapag nalaman nagbe-video kami ni Aya at Vince. Tingnan mo. Puro ka drawing, puro ka video. Ni makapagulis dito sa bahay, hindi mo magawa. Ma, Ako na, Ma. O, tingnan mo. Ang atitinan mo pa ang bagawa rito sa bahay. Galing pa yan sa trabaho. Ron, sige na. Doon ka na sa kwarto mo. oo ate. Ma, hayaan mo na si Ron. Yun naman ang hilig niya eh. Ano ba maitutulong niya sa kanya? Nagsasayang lang na oras yan eh. Dapat nag-aaral siya na maayos. Lalo na ngayon, online class sila. Abay, mas mahirap kung hindi siya magsa-self study. Eh, kaya nang imbes na mag-aral, kung ano-ano ang ginagawa. Ma, mas mabuti na yan. Kesa naman nagbubulakbul yun. Eh, isang uri din na pagbubulakbol yung ginagawa nila eh. Kapag pinigilan niyo si Ronald sa gusto niyang gawin sa kanyang buhay, baka lalong magrebelde. Hayaan mo na lang. Total, nakikita ko naman yung mga video na pinopost nila. Maganda naman yung content. Gusto lang talaga nilang turuan yung mga kapwa nila aspiring artist ng mga simpleng tips sa pagdodrawing. Nakita niyo na ba yung gawa ni Ron? Ay, paano ko makikita? Ang dami kong ginagawa rito sa bahay. Eh, kasi hindi naman ako tinutulungan ng kapatid mong yan. May talento si Ron. At mas maganda kung mahahasa niya pa yung talento niyang yun. Sayang lang kung hindi yun magagamit. Kaya ang payo ko sa inyo, Ma, hayaan niyo lang siya sa gusto niyang gawin. Lo, mas sanay kasi ako mag-drawing. Pwede bang turuan mo na rin ako mag-paint? Sige. Ay, basta ba magpabili ka sa mama mo ng mga materyales? Dahil yung mga gamit ko rito luman-luma na. Ilang dekada na ako nagpipinta. Isa pa, hindi na ako bumibili ng mga bagong gamit. At baka bukas makalawo mamatay na ako. Oh, sayang yung mga gamit. Diba? Pwede niyo naman pong ipamana sa akin eh. Loko ka talagang bata ka, oh. Pero sa tingin ko po, mahaba pa ang buhay niyo, Lo. Kasi masayahin kayong tao. Tsaka kapag nalulungkot kayo at naaalala niyo si Lola, nagpipinta kayo. Nako, sana'y magdilang anghel ka. Kaya sige na po. Bumili na po kayo ng bago mong gamit. Wala akong pambili. Madalang nang nagpapagawa ng painting ngayon. Ganito na lang po, Lo. Tutulungan ko kayo. Paano? Oh, kumpleto yan ha, Ron? Wow! Salamat talaga, ate! Nasasakal ako. Ikaw naman kumaya ka. Ano ba? Ang saya-saya ko talaga, ate. Makakapag-paint na kami ni Lolo Pidong. Hindi na lang drawing ang matututunan ko. Ngayon, pati na rin pagpipinta. Ay. Basta yung pag-aaral mo ha. Huwag mong pababayaan yan. Promise, ate. Promise. Sige, alis na ako. Ate, Oh. alam ba to ni Mama? Hindi. Hindi ko naman kailangan magpaalam sa kanya. Bakit? Ay, wala naman. Baka lang kasi makagalitan niya na naman ako. Tapos, madamay ka pa. Hindi. Basta ang siguraduhin mo lang, mapagsasabay mo ang pag-aaral at ang hilig mo na yan, ha? Oo, ate. Ron! Ala! Ron! Oh, Ala! Vince! Bakit ka tumatakbo? Nakita niyo na? Ha? Alin? Wait lang, Vince, ha? Humingin ka muna. No. Oh, ano? Yung video natin tungkol kay Lolo Pidong,
habang nagpipinta, ang daming shares. Ha? Oo, naka 10K na. Pati yung video nating dalawa. Talaga? Oo. Titignan ko! At saka may mga nag-chat din sa akin kung pwede raw bang magpagawa ng painting kay Lolo Pidong. Tapos, kung magkano raw ba? Ba? Ipagre-regalo daw nila. Tapos, kung kaya daw ba nating i-sketch yung pictures nila para raw ipang-display nila sa bahay. Uy, totoo nga oh! Ron! Oo, yan. Yes! Sa wakas, pagkatapos ng napakarami nating trials and error, yes! Ano bang ingay yan? Ma! Ingay nyo tatlo, ha? Ma! Marami nang nakakita ng videos namin. Kapag kumita na kami dito, ma, matutulungan na kita. Kahit konti, pwede tong makatulong para mabawasan ang gastos mo sa tuition ko. Oh, dapat naka-face mask kayo ha kapag papasok ha. Matanda na kasi lolo namin. At saka teka lang, isang customer lang yung pwedeng pumasok. Pagkatapos niya, tsaka kayo papasok, okay? Sige po. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin, ate, ha? Wala yun, Ron. Anong wala? Pero mong ipinatayo natin itong maliit na shop namin ni Lolo. O yung grades mo, kumusta naman? Baka nahihilig ka na tuloy sa negosyo yun ni Lolo Pidong at nung dalawa mong barkada, tapos yung grades mo eh. Hindi, ate, ha? Panay 1.25 nga ang grades ko, eh. Talaga? O di ayos. Salamat sa suporta mo sa amin, ate. May kanya-kanya tayong talent. Ikaw, yung talent mo, biyaya yan ng Diyos sa'yo. At dapat gamitin mo yan para maging blessing ka. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. Kung kailan naman pandemic, tsaka pa kami ng lolo ko nagkaroon ng pagkakakitaan. Ngayon, may mga nagpupunta sa amin para magpagawa ng painting o kaya naman ng sketch. Si mama, kung dati kumukontra, nang nakita niyang ginagamit namin para sa ikabubutin namin ng aming mga talento, ay sumuporta na rin. Nag-share na rin nga siya ng mga videos namin eh. Gaya ng sabi ni ate, ang talento natin ay dapat ginagamit at hindi tinatago. Ako po si Ronron at ito ang aking buhay. Kung ang isang tao ay may kakayahan, nararapat lang na ibahagi niya yun upang hindi kalawangin at higit sa lahat upang maging inspirasyon din para sa iba. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin at Angelo Alcantara sa papel na Ronron. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Irene. Bata pa ako, itinatak na ng aking ama sa isip ko na ako ay magiging somebody paglaki ko. Pero gumuho ang pangarap na yon nang mabuntis ako sa edad na 19 anyos ng isang lalaking hindi ako kayang panagutan. Doon nagsimula ang kalbaryo ng aking buhay at tila ang walang humpay na mga pagsubok. Ronnie, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo ko iiwan. Panagutan mo ko.
Kapag umuwi ako sa bahay ng ganito at malaman ni Papa na walang amang sanggol nito sa sinapupunan ko, papatayin niya ako. Irene, hindi kita maaaring panagutan. Bakit? Sabi mo mahal mo ko. Hindi pa totoo yung mga sinabi mo sa akin? Totoo. Mahal kita. At gusto ko rin makasama kayo ng magiging anak ko. Kaya lang eh. Kaya lang ano? Irene, may asawa ako. May asawa ka? Oo. At patawarin mo ako. Hindi ako nagsabi ng totoo sa'yo kasi natatakot ako na baka iwan mo ako. Irene, mahal kita. At kung wala sana kaming mga anak, iiwan ko si Rica para sa'yo. Sabi mo, mahal mo ako. Oo, mahal kita. Sabi mo, mahal mo ako. Pero bakit ka nagsinungaling sa akin? May asawa ka na pala, may anak ka na pala. Kung gano'n, bakit niligawan mo pa ako? Bakit hinayaan mo mahulog ang loob ko sa'yo? Irene, patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadyang... Hindi mo sinasadya. Umalis ka na ngayon din sa ama ko. Umalis ka na. Kung hindi, mapapatay kita. Nahilo ka ba sa biyahe? Galing ka ba probinsya? Bakit nagsusuka ka? Ay, communal ang CR dito. Kaya bawal maglabas sa loob. Kung maglalaba ka, doon ka sa ibaba. May gripo doon. At pwede ka na rin doon magsampay. Sige po. Namumutla ka rin ah. Teka, ilang taong ka na ba? 19 po. Saan ka nag-aaral? Magtatrabaho po ako. Magtatrabaho? Ibig mo sabihin, tumigil ka sa pag-aaral para magtrabaho lang? Ganon? Bakit? Pwede ko na bang makuha po yung susi ng kwarto ko? Ah, sorry. Oo nga pala. Eto, oh. Salamat po. Maiwan ko na po kayo. Parang may kakaiba sa batang ito. Kung hindi ka nabuo, sana kasama ako sa mga aakyat ngayon sa stage. Sana makakakuha na naman ako ng medalya. At matutuwa na naman sa akin si Papa. Wala kang puwang sa mundong ginagalawan ko ngayon. Hindi ka dapat narito. Bakit kasi nabuo ka pa? Ayaw naman sa'yo ng ama mo. Dapat hindi ka na lang nabuo. Ayoko sa'yo. Ayoko sa'yo. Buntis ka, Irene? Opo. Sino aman yan? Pati po ba yan kailangan nyo rin malaman? Ay, hindi naman. Mabuti ka pa. May magiging anak ka na. Alam mo, yung anak ko, 5 taon na silang kasal ng asawa niya. Pero hindi pa sila nagkakaanak. Gusto ba nilang magkaanak? Abay, siyempre. Kaya nga sila nagpakasal. Dahil gusto nilang bumuo ng isang pamilya. Kaya lang, hindi naman sila binigayaan ng Diyos ng anak. Gusto po ba nilang magkaroon ng anak? 4 na buwan mula ngayon? Ha? Namumula ang balat niya. Kumusta ka? Baby boy? Ang laki mo bata. Pero paano ka nagkasya sa tiyan ko? Irene! Ha? Kumusta ka?
Okay lang ako, Ate Vina. Hello, Mark Jan. Mark John? Oo, Mark Jan ang pangalan niya. Cute niya. Pwede ko ba siya kargahin? Ha? Sige. Halika. Kumusta ang anak ko? Sa wakas nakita ka rin ni Mama. Excited na si Papa na makita ka. Huwag ka muna magagagalaw, Irene. Baka mabinat ka. Eto, dinalang kita ng mainit na sabaw. Salamat po. Ang putla-putla mo. Bakit kasi hindi ka umuwi muna sa inyo? Nakapanganak ka na naman. At wala naman sa iyo yung bata. Malay mo, baka matanggap ka muli ng papa mo. Aling Cora, Bakit? anong naramdaman ninyo nang una niyo makita si Vina nung ipinanganak mo siya? Masaya. Sobrang saya. 9 na buwan ko siyang dinala sa aking sinapupunan. Nang makita ko siya, talo ko pa ang nanalo sa loto. Basta, wala akong pagsidla ng saya. Mahirap ipaliwanag ang kaligayahan. Pero alam mo, hindi doon natatapos ang lahat. Kapag nakita mo yung mga first time ng anak mo, mas masaya yun. Halimbawa, yung unang beses na bibigkas siya ng mama. Yung unang beses na dadapa siya. Unang beses na mauupo. Maglalakad. Bakit mo tanong? Irene, bakit ka umahagulgol? Anak ko. Ang kawawa kong anak. Oh, Irene, Kuya Greg, naparito ka sa bahay. ang anak ko. Irene? Napasyal ka. Ate Vina. Teka. Bakit ka lumuluhod? Patawarin mo ako, Ate Vina. Eto ang perang kabayaran ng anak ko. Ha? Isinasauli ko na. Ano? Nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo na lang sa akin ang anak ko. Teka muna, Irene. Nababaliw ka ba? May usapan tayo. Kuya Greg, maawa kayo sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Wala akong pakialam kung habang buhay ako hindi kilalaning anak ni Papa. Wala na akong pakialam doon. Kung kailangan ko magtrabaho 24 oras para lang mabuhay kami ng anak ko, gagawin ko yun. Ang mahalaga, kasama ko ang anak ko. Paano? Kung ayaw ko siyang ibalik sa'yo. Kung ayaw mo siyang ibalik sa akin ngayon, araw-araw akong pupunta rito. Luluhod, magmamakaawa sa inyo. Noong ipinagbubuntis ko siya, ilang ulit kong tinangka magpakamatay. Ilang ulit kong tinangkang tapusin ang buhay ko. Pero kapag naiisip kong may munting buhay sa loob ng tiyan ko, nanghihina ako. Hindi ko magawang uminom ng lason o kaya naman ay tumalon sa tulay. Sa panahong wala na akong pag-asa, siya ang kaisa-isang dahilan kung bakit nagagawa kong bumangon araw-araw. Sa kabila ng lahat, nagawa ko siyang ipagbili sa inyo. At pinagsisisihan ko yun.
Pinagsisisihan ko yun. Ate Fina, Kuya Greg, nagmamakaawa ako. Ibalik niyo na lang sa akin ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa inyo. Bagamat disappointed, ibinalik na rin sa akin ni na Ate Vina at Kuya Greg ang aking anak. Ngayon, 5 taon gulang na siya. Nakabalik na rin ako sa aming bahay at natanggap na rin ni Papa ang aking sinapit na kapalaran. Masasabi kong hindi ko man natanggap kaagad ang pagdating niya sa buhay ko. Pero ngayon, siya ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit mahirap, nakakaya kong pasanin at lagpasan ang bawat pagsubok. Ako, si Irene. At ito ang aking buhay. Isa sa mga pinakadakilang pag-ibig dito sa mundo ay ang pag-ibig ng isang magulang, lalo na ng isang ina. Ang pag-ibig na ito ang dahilan kung bakit nagagawang magsakripisyo, bumangon sa pagkakadapa at magpatuloy sa kanyang buhay ang isang tao. Mga nagsiganap: Alan Ortega, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Irene. Taglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.